Sila ang mag-asawang parang nasa kanila ng lahat. Marangyang pamumuhay, mamahaling alahas, designer ng mga damit at buhay na pinapangarap ng lahat. Pero sa likod ng glamoroso at marangyang buhay ay may nakakubling madilim na sikreto na siyang magdadala sa isa sa kanila para ipagpalit ang karangyaan kaysa sa buhay ng taong minahal. Taong 2008 tumigil si Thomas Campbell sa kanyang trabaho dahil sa kakarampot na kita at hindi yun sapat para sa kanyang pamilya. Sa kanyang tabi ang kanyang misis na si Colleen na nagtatrabaho sa isang local clothing store. Kung tutuusin, ang kanilang kita ay sapat lamang para masuportahan nila ang pang-araw-araw na gastusin. Pero isang araw ay nagdesisyon si Tom na huminto sa pagtatrabaho at pasukin ang isang bagay na nagbigay sa kanila ng napakarangyang buhay. Si Tom Campbell at Colleen ay nakatira sa Manchester. Sila ay may mga mamahaling sasakyan at malaking bahay. Sila may 2 anak, isang babae at isang lalaki. Mahilig din silang bumiyahe sa mga mamahaling bakasyunan, gaya na lamang ng sa Cancun, Mexico na 10 araw silang nanatili at gumastos ng halos 10,000 pounds. Ang marangyang buhay nila ay nagpatuloy ng halos 5 taon, pero taong 2014 nagsimulang gumuho ang lahat. Inilunsad ng Greater Manchester Police ang Operation Harness, isang major investigation na ang target ay ang Campbell at ang kanilang pinaghihinalaang pagkakasangkot sa supply ng cocaine sa kabuuan ng Clayton sa lugar ng Manchester. Habang tumitindi ang investigasyon, nakaramdam na ng pressure si Tom dahil pakaramdam niya ay maraming mata ang nakatingin sa kanya. Alam niya na tapos na ang kanilang laro, kaya naman nagkunwari siyang fitness instructor pero huli na ang lahat. Dahil napagdugtong-dugtong na ng mga pulis kung anong buhay na meron si Tom. Siya pala ay parte ng isang napakalaking network na nagsusupply at namamahagi ng cocaine. Hanggang sa nagkaroon na ng raid sa kanilang bahay. Dahil isa sa mga pangunahing target ng crackdown ng drug trade sa Manchester ay ang kanilang bahay. Kaya naman taong 2019 hinuli ang mag-asawang Tom at Colleen. Si Tom ay sinintensya ng 2 taong pagkakakulong matapos niyang mag-plead guilty sa money laundering. Si Colleen naman ay umamin sa parehong kaso at nakatanggap naman siya ng 16 na buwan na pagkakakulong. Taong 2021 ay pareho nang nakalabas ng kulungan ang mag-asawa. Pero ang dating glamorosong buhay nila ay nawala. Nalaman din ni Colleen na si Tom ay nagkaroon ng relasyon sa isa sa malapit niyang kaibigan. Galit na galit si Colleen sa nalaman kaya naman kinumpronta niya si Tom. At nahantong yon sa pagkasira ng kanilang relasyon. Sa isang iglap lamang ay nasira ang ilang taon nilang relasyon, barangyang buhay at nawala rin ang tiwala. Ang mag-asawa na dati ay nilalantad ang kanilang kayamanan sa pamamagitan ng kanilang social media ay ngayon tuluyan na naghiwalay ng landas. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang kanilang kwento. Dahil paparating pala ang mas madilim na kabanata ng kanilang buhay. Taong 2022 naging kasabwat si Colleen ni John Belfield, ang ex-boyfriend na naging babae ni Tom at kaibigan din ni Colleen. Sina Colleen at John ay parehong trinaido ng kanilang mga partner at pareho din nila na gustong makaganti sa ginawa sa kanila. Noong nalaman ni John ang tungkol sa relasyon ng kanyang girlfriend at ni Tom ay tumugma din ang kanyang galit kay Colleen. Ang kanilang galit ay ang siya nagdala sa kanila para makagawa ng isang masamang plano. Isang maingat na plano para i-ambush at nakawan ng pera at droga si Tom at ang lahat ng pwede nilang makuha na may halaga. Pero hindi lamang tungkol yun sa pera. Gusto nila na makaganti at mabayaran ni Tom ang sakit na idinulot nito sa kanila. Ibinigay ni Colleen ang lahat ng mga importanteng impormasyon kay John. Gaya na lamang ang routine nito, kung saan ito lagi, tamang oras at lugar, at kung saan nila ito makikita. Doon na naghanap ng makakasama si John. Kinausap niya si Stephen Cleworth at Reese Stephen. Si Stephen ay inatasan ni John na pumunta sa eskwelahan kung saan nag-aaral ang anak na babae ni Tom. Noong sinundo ni Tom ang kanyang anak sa paaralan, maingat din na nilagay ni Stephen ang GPS tracker sa kanyang sasakyan. Habang nag-aantay ng tamang panahon na isagawa ang pag-ambush kay Tom, inatake naman ni Colleen ang babaeng naging karelasyon ni Tom. Kasama ang 3 lalaki at 2 babae, huminto ang sasakyan ni Colleen at handa na siya sa digmaan. Makikita sa footage ang paglabas ng kada grupo sa kanilang sasakyan at may kanya-kanyang mga armas.
Si Colleen naman ay may dalang martilyo. Doon na niya inatake ang babae na umabot sa halos 90 seconds. Pinagtulungan nila ang babae. Mabuti na lamang at may mga dumaan kaya napilitan silang tumakbo palayo. Makalipas ang 1 linggo, oras na para gawin ang binuong plano para kay Tom. Matapos alamin ang bawat galaw at pagmanman kay Tom, handa na rin sa gagawin sina John, Steven at Reese. Inobserbahan nila si Tom at pinag-aralan ang lahat ng kanyang galaw. July 2, 2022, alas 11 ng gabi. Binuksan ni Tom ang pinto ng kanyang bahay nang walang kaalam-alam na papalapit na pala ang mga taong aatake sa kanya. Gumapang ng dahan-dahan ang tatlo at kinuha nila yon na pagkakataon nung nagbukas ng pinto si Tom. Kaagad nila inatake at kinaladkad papasok ng bahay si Tom. Sinaksak, sinuntok, tinadyakan, hinubaran ng damit, pinadapa at binuhusan ng kumukulong tubig mula sa takore. Umabot sa 2 oras ang ginawa nilang pagpapahirap kay Tom. Sa oras na umalis na ang mga sospek, nag-aagaw buhay naman si Tom. Naiwan siya mag-isa sa kanyang bahay at tumamo siya ng 61 mga sugat. Sa kasunod na araw na diskubre na lamang na wala ng buhay si Tom ng kanyang mga kapitbahay. Ambulance emergency, tell me exactly what's happened. Hi, sorry, I'm a bit in shock. There's a guy's body lying here. There's loads of kids living on the street. I really don't want them to see. Sa kabila ng pagkakaroon ng mahalagang papel ni Colleen sa pagpatay kay Tom, nagawa pa niya mag-post sa kanyang social media at nagkunwari nagdadalamhating asawa. Nag-post pa siya ng taos-pusong pagpupugay para sa namayapang mister. Bumaha ng parehong mensahe ang mga social media ni Colleen, na para bang sobra siyang nasasaktan at hindi niya matanggap ang nangyari kay Tom. Abala din siya sa pag-organisa ng memorial ni Tom at tumayo din siya sa tabi ng pamilya ni Tom na nagdadalamhati. Pero makalipas lamang ang 2 linggo pagkatapos ng pagpatay, natuntunan ng Greater Manchester Police ang una nilang suspect na si Steven. Siya ay inaresto at kinasuhan ng conspiracy to murder. Si John naman ay nakalabas ng bansa at naniniwalang pulis na siya ay pumunta sa Spanish Island. Kaya naman pinalawak nila ang kanilang manhunt operation. Noong March 23, 2023, natagpuan si John na nagtatago sa Suriname kung saan siya inaresto ng mga local police. At mabilis na sinimulan ang kanyang extradition. Si Reese naman ay hinatulan ng manslaughter at siya ay sinentensyahan ng life imprisonment na may minimum na 12 years bago siya mabigyan ng parole. Si John pagkabalik niya sa UK ay kaagad siya inaresto sa Manchester Airport at kinasuhan. Nag-plead siya ng not guilty at kasalukuyang nasa kustodiya habang nag-aantay ng kanyang paglilitis na gaganapin sa June 23, 2025. Si Colleen naman ay natapos din ang pagkukunwari niya at pagdadalamhati sa harap ng pamilya ni Tom. Isang araw habang kausap ni Colleen ang ina ni Tom, nasabi niya ang buong detalye kung paano pinahirapan at pinatay si Tom. Mahalagang detalye na hindi pa naisapubliko. Nung tinanong siya kung bakit niya alam, sagot niya na nagparamdam sa kanya si Tom sa pamamagitan ng panaginip. Kaagad na pumunta sa mga pulis ang ina ni Tom at ikinuwento ang buong sinabi ni Colleen. Inaresto si Colleen at siya ay nahaharap sa kasong murder. Pero pagkatapos ng mahabang paglilitis ay napatunay ng judge na hindi siya guilty sa kasong murder kundi sa manslaughter. Pero kahit na ano pang gawin ni Colleen para lamang mababaan ang kanyang kaso, lumalabas naman sa investigasyon ng mga pulis kung gaano kalaki ang kanyang involvement sa pagpatay kay Tom. Malinaw na siyang susi sa lahat ng plano na siya naghantong sa brutal na pagkamatay ni Tom. Nalaman ng mga pulis na alam ni Colleen ang tungkol sa inilagay na GPS tracker sa sasakyan ni Tom na siya nagdala sa mga suspect sa bahay mismo ng biktima. Nalaman din na siya nagbigay ng impormasyon kung saan sinusundo ni Tom ang anak nila na babae. Kinuha din ng mga pulis ang CCTV footage mula sa bahay ni Colleen.
Sa footage ay makikitang kausap ni Colleen si John sa telepono at pinag-uusapan nila ang tungkol sa plano. Nakita din na nagkita sila ng personal at nag-usap ng mahigit 30 minutes. Nung tinanong ng mga pulis si Colleen, sinabi niya na hindi niya sinasadyang ipapatay si Tom. Dahil ang plano lang umano nila ay nakawin lamang ang 2 Rolex na relo ni Tom. Pero ang mga relong yon ay hindi pa nakikita hanggang ngayon. Si Colleen ay sinentensya ng korte ng 12 taong pagkakakulong. Tinanggal din ang kustodiya ng 2 nilang anak sa kanya at ibinigay sa ina ni Tom. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!